Sobrang nipis na phone para sa manipis na budget. Ito yung Infinix Hot 60 Pro Plus at sa totoo lang, nagulat ako dito. Hindi ko kasi talaga inaasahan yung ganitong kanipis na phone sa ganitong price. Sa sobrang nipis nga, parang gusto ko ng balian. Ha? Hindi ba sa atin to? Hiram lang? Sayang. At bukod sa nipis, may iba pa rin namang mga panlaban tulad ng 144Hz curved AMOLED display, 1.5K resolution, Corning Gorilla Glass protection, 5,160 mAh battery with 45W fast charging, malaking RAM, malaking storage, dual speakers by JBL, at lahat ng yan sa promo price na 7,799 pesos. Para sa akin, isa to sa malulupit na budget releases ng Infinix this year. Pero, syempre hindi lang puro papure. May pros and cons pa rin tayo. May game test, may battery test. Ikukumpara din natin sa ibang mga kapresyong phones. Kaya, tapusin mo tong video, subscribe, at follow mo na rin kami sa Facebook and TikTok para sa mga short clips pa namin. Okay, so start tayo sa design at build since eto yung pinaka-interesting dito. Less than 6mm lang kasi yung nipis. According to Infinix, eto daw yung world's slimmest 3D curved smartphone. Kasing nipis nga lang din ng 3 piso kung hindi kasama yung camera, tapos magaan lang din at 155 grams. Nasabi ko rin kanina na nagulat ako kasi bago ko matanggap to, pumunta ako ng Samsung store para i-check yung bagong Galaxy Z Fold 7 kasi sobrang nipis nga daw at legit na na-amaze ako doon. Ang nipis, ang premium. Pero eto na nga, kinabukasan dumating to sa akin at pagkabukas ko, well, obvious naman na magkaibang phone sila pero lumebel din yung pagkamangha ko dito kasi nga 140K yung isa tapos eto wala pang 8K. At hindi ko naman sinasabi na eto na yung pinakarason para bilhin to. Hindi naman ganon. Natuwa lang talaga ako. Alam nga namang ikalungkot ko, di ba? Huwag nasama yung ganon. Okay. Fiberglass naman yung gamit nila para dito sa back panel. Honestly, akala ko nung una yung typical polycarbonate plastic lang since yun lang din naman talaga yung aasahan natin sa mga phones under 10K. Pero yun nga, ultra thin 3D fiberglass yung gamit. So mix of glass fibers and plastic resin to na malaki din daw yung inambag para mapanipis nila ng ganito yung phone. Yung frame akala ko rin nung una basta plastic lang pero may nilagay din pala silang aerospace grade aluminum sa loob. Hindi naman sila yung unang brand na gumawa nito, but bihira ko ring makitang binibida sa mga phones under 10,000 pesos. At sa ganitong nipis, parang wala namang choice ang Infinix. Kasi kailangan talaga nilang lagyan ng ekstrang suporta para mas tumibay. Corning Gorilla Glass 7i para sa display. Ito, hindi ko rin inasahan. Para may idea lang kayo, itong 45K nating phone 3, Corning Gorilla Glass 7i din. May free tempered glass na nga rin pala sa loob ng box and I suggest na ilagay nyo rin kaagad yan para lang din sigurado. IP65 rated so may decent water and dust protection din. Curve na nga rin pala front and back so komportable sa kamay. Slightly curve lang naman yung display so kung team flat display ka, siguro pwede mo pa rin mo-consider kasi konting curve lang talaga. Dalawang posibleng problema sa curve displays, yung accidental touches tsaka edge flare, and so far, hindi naman naging issue yung mga yan dito sa paggamit ko. In terms of looks, malinis tsaka simple lang din. Ito yung color options na ino-offer nila, dami rin pwedeng pagpilian. So overall, pasadong-pasado sa akin yung design at build ng phone na to. Tsaka saktong-sakto rin kasi sabi nga nila ang buhay daw dapat balanse. So kung makapal yung mukha mo, manipis yung phone mo, balanse. Next naman, para sa display, ito, sobrang siksik din, pero may napansin din ako na pwede pang i-improve. Bale, 6.78-inch AMOLED panel to, 1.5K resolution, so mas sharp ng konti kumpara sa mga typical 1080p displays. May extrang smoothness din kumpara sa iba, 144Hz, usually 120Hz lang, 240Hz touch sampling rate, and 2160Hz yung instant touch sampling rate. Pero usapang real-world usage tayo, alam nyo naman na mahilig din akong manood ng Viva La Raza. Viva La Raza! Wrestling yan ha. Nanonood ako niyan sa Netflix. Good news kasi naka Widevine L1 na rin for full HD playback support. Nung nag-anime naman ako, bagong season ng Kaiju number 8, lap trip na naman. As expected sa isang AMOLED display, nagpa-pop talaga yung colors, inky black, syempre andyan din. Solid din talaga kung gagamitin mo pang nood-nood ng videos. Also dual speakers, nakipag-collab ulit sila with JBL. And real talk lang,
hindi para mag-expect ng mala flagship or mala upper mid-range na quality ng speakers. Para sa ganitong category, yan, panalo na. Pero manage your expectations pa rin since nasa entry-level segment lang tayo. Yung haptic feedback, ganun din. Meron, pero hindi siya yung malutong na taka-taka-tak pag nagtatype ako. In-display fingerprint scanner, yan yung impressive sa akin. Kasi sa ganitong presyo, yung iba nasa power button pa rin yung scanner. Dito, ang social tignan ng 8K mo, sa display ka na mag-unlock. Tsaka hindi peki yan, ha? Mabilis-bilis din naman, tsaka halos wala ring palya nung ginamit ko. Pagdating naman dun sa 144Hz na screen refresh rate, eto yung sinasabi ko kanina na pwede pang ma-improve through software updates. Kasi by default, madalas na 90Hz lang yung limit na binibigay nito sa atin, kahit sa home screen. Gets ko naman kasi may mga flagships din na ganito yung galawan, tulad nitong OnePlus 13 and nitong Nothing Phone 3. Yabang ko, no? 90Hz default lang din yan sa ibang mga social apps para hindi masyadong matakaw sa battery. But personally, mas okay sa akin yung 120Hz default. Tapos kung gusto ko talaga ng extra smoothness, saka ko na lang isi-set sa 144Hz per app. Good news naman kasi may option tayo na i-customize yung refresh rate kada application. Ang hindi ko lang mabago dito ay yung sa home screen, 90Hz limit lang talaga. Let me know sa comments kung may alam ka pang ibang paraan. And sana ma-update na lang din kaagad ng Infinix since hanggang 144Hz nga yung kaya. Ang dating kasi ngayon, para kang binigyan ng sports car na sobrang bilis, pero madalas na stuck sa city driving. Sa brightness, wala rin akong reklamo. 1600 nits high brightness mode and 4500 nits yung peak. Pag nasa bahay lang ako, hindi ako lumalagpas ng 50%, maliwanag na. Sa labas naman, visible display pa rin kahit maaraw. And this is something na hindi natin may expect sa lahat ng phones under 10K, lalo na kung under 8K. So pagdating sa display, sobrang goods ulit nito para sa presyo. Isa pang goods, battery life. 5,160 mAh yung battery capacity. PC Mark battery test, nakakuha tayo ng more than 14 hours of screen on time at mataas-taas na rin yan. Pasok na to sa all-day battery life. And sa ganitong form factor, yun lang din naman yung habol ko. Tumagal ng isang buong araw sa isang charge. For light usage at least, kasi syempre ibang usapan kung gumagamit ka ng mabibigat na applications. Huwag kang gagamit. Huwag mong subukan. Kung concerned ka din sa battery health, may mga battery care features din dito like charging limit para mas tumagal pa yung lifespan ng battery. Bypass charging meron din sakaling kailangan mo. At good news din na wala pang isang oras yung charging time from 10 to 100% gamit yung included na 45-watt charger. Okay, so usapang performance naman tayo. 8GB yung physical memory with extended RAM option and 256GB naman yung internal storage. UFS 2.2, so hindi siya yung pinakamabilis but acceptable pa rin naman sa budget category. Para naman sa chipset, MediaTek Helio G200 yung gamit and same chip lang din naman to sa G99 na sobrang pamilyar na sa atin. Kung matagal ka nang nanonood, alam mo na to be, nasa 453,000 yung Antutu benchmark score. And sa actual usage, most of the time smooth naman sa mga everyday apps natin. Video call sa jowa, pang stock sa Facebook, wala namang problema sa mga ganyang bagay. Isa pang panggulat ng Infinix dito, 5 years na software support. I mean, no offense naman po sa Infinix. Nagulat lang din ako kasi 1, budget phone lang to, and 2, usually hindi naman nag-e-excel ang Infinix sa usapang software support. Tapos ngayon, biglang 3 major Android upgrades. So hanggang Android 18, asawa ni Krillin. And 5 years pa yung security patches. Actually, ang nangyari nga niyan, medyo tamang hinala pa ako. Kasi syempre ayoko namang magsabi ng ganyan, tapos hindi pala sure. So, tinanong ko pa ulit ang Infinix Philippines and confirmed naman daw yung 5 years. So, sobrang good news nito para sa atin. Hindi pa rin ako umaasa pagdating sa dalas ng updates. Sana kahit every 3 months meron, pero sa ngayon, pangahawakan ko na lang din yung 5 years na pangako nila. Babantayan namin to, Infinix. Ang positive naman, minimal lang yung bloatwares unlike sa ibang mga China phones. Yung dynamic bar dito, ayos din. Parang mini version ng Dynamic Island. Google Gemini at Circle to Search meron din. At para sa mga nanonood na gamers, I don't think na kayo ang target market ng Infinix para dito. Hindi rin naman nila pinoposition to as a gaming phone. At hindi ko rin naman sinasabing hindi pwede. Siyempre, hindi naman papalagyan pag in-installan mo na ng games.
Kaya? So ang point ko lang more on for casual gaming lang to at hindi yung pang competitive or hardcore gaming talaga. Mobile Legends wala pang ultra frame rate sa ngayon, so limited pa. Occasional frame drops lang naman pag clash at solid 60 FPS pa rin on average. HOK 2 beses kong sinubukan. Chinek ko kung kaya yung sagad na settings at hindi stable pag ganon. Taas baba yung FPS. So mas okay kung hahayaan na lang natin sa default yung graphics, sabay itaas na lang natin sa ultra yung frame rate limit at nung ginawa ko yan, nag-average tayo ng 86 FPS. Call of Duty Mobile, 60 FPS naman sa multiplayer mode. Hindi rin delay yung gyro. However, limited lang sa 40 FPS yung settings para sa VR mode. So, 40 FPS average lang yung nakuha ko dito. At pagdating sa thermals, normal lang naman na questionin natin yung cooling system sa ganitong kanipis na phone. But, alam din naman natin na hindi gaanong umiinit ang G99 chip. Sa kaso natin dito, G200 na nga. At para lang klaro, ito yung pang-check natin ng temperature. Nag-invest din tayo dyan para mas accurate, tsaka para, alam mo na, mas mayabang. Room temperature, minemaintain ko sa 24 degrees Celsius as usual. At sa 3 games na sinubukan ko, wala namang problema. Hindi gaanong umiinit yung phone. So siguro take note na lang ulit na dedepende pa rin yan sa bigat ng game at sa room temperature. Sa camera naman, gamit dito yung 50 megapixel Sony IMX882 para sa main cam and 13 megapixel front. Ito yung mga camera samples na nakuha ko dito at pasado rin naman sa ganitong presyuhan. Mostly indoor shots nga lang yung nakuha ko. Nasa mall lang din. Sobrang maulan din kasi nitong nakaraan, ilang araw na naman kaming kabado sa baha, but yun nga, may details pa rin naman kahit limited lang yung lighting dito. Problema nga lang pag ganyan, syempre pag magalaw yung subject tulad ng mga naglilikot na anak, hindi may iwasan yung pagka-blur pagka ganon. Colors are good, medyo nasa warmer side lang yung ilang mga kuha natin dito. So overall, okay sa akin yung mga photos, wala nga lang ultra wide, so take note na lang din kung nagamit kayo nun. Selfies are also good. Actually maganda to para sa less than 8K na promo price kasi malaki-laki din yung lamang kumpara sa mga tig 5K na phones. Good skin tones, may details din. May ilang mga kuha nga lang din ako na may pagka-out of focus ng konti. Tsaka medyo malaki din yung binababa sa quality kapag hindi maganda yung lighting. Sa videos naman, pwede tayong mag-record hanggang 2K 30 FPS. And again, madalas sa Transsion phones natin to nakikita. Yung iba hanggang 1080p lang pag below 10K yung price. Ang kaso nga lang, wala tayong EIS sa ganitong resolution. So, kailangan pa natin gumamit ng tripod or gimbal kung sakaling naglalakad-lakad tayo. O di kaya pwede rin nating ibaba sa 1080p resolution para naman ma-enable yung ultra steady mode. Okay, so ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Infinix Hot 60 Pro Plus. Hanggang 2K resolution din tayo dito, 30 FPS. At wala nga lang EIS pagka ganito yung resolution tulad lang din sa main camera. At gamit ko nga rin pala ngayon yung built-in microphone. So let me know na lang din sa comments. Actually maulan ngayon. So let me know sa comments kung okay sa inyo yung quality ng audio at video. Ito naman yung video quality kapag naka-turn on yung ultra steady mode, 1080p lang. Yan. Okay, so Infinix Hot 60 Pro Plus. SRP talaga nito ay 8,999 pesos and para sa akin, good price na rin yan. Pero yun nga, 7,799 yung promo price. Link sa description kung saan pwedeng makabili. Alam ko may mga freebies din, tsaka 12-month subscription sa VU. Wala na akong joke, so seryoso na lang tayo. Pagdating sa mga cons, ang hirap hanapan pag kino-consider natin yung price. So, take note na lang na wala tong headphone jack and micro SD card slot. Yung Hot 60 Pro ang meron, so abangan nyo rin yung video namin doon. Hindi rin ito yung phone na focus talaga sa gaming. So, sa ngayon, limited pa yung graphic setting sa ibang mga laro. Yung 90Hz refresh rate limit naman sa home screen, sana maayos din kaagad. Tapos yung software support naman, hindi ko pa masabi kasi sobrang goods nung 5 years na pangako nila. Kaya lang, hindi pa nga tayo sure kung gaano kadalas yung pagbigay nila ng updates. Bukod sa mga yon, panalo na para sa akin. Build and design, sobrang nipis. May mga pampatibay din. Let me know sa comments kung gusto nyo ng bend test, drop test, at kung ano-ano pa. Yung display natin dito, pang mid-range level na rin. Naka-dual speakers, good battery life with fast charging. Camera performance is also good na rin para sa ganitong category. Tapos yung Helio G200 naman,
kahit na sobrang gasgas na, goods pa rin para sa ganitong presyo. Redmi Note 14 4G ang isang mahigpit na kalaban nito. Nagtatagisan talaga sila. Sa spec sheet, mas lamang to sa Gorilla Glass protection and IP rating, sa nipis, sa gaan, max refresh rate and charging speed. Pero ito yung magandang gawa ng comparison video para sure. So, let me know na lang din dyan sa may comment section. Overall, gandang phone, ganda ng presyo at madaling i-recommend, lalo na kung gusto mo ng premium looking phone sa ganitong price. Tsaka kung gusto mo rin yung may wow factor kasi mapapawaw ka nga rin talaga sa sobrang nipis. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Kung nagustuhan mo tong video, subscribe. Para sa gaming phone nila na Infinix GT30 Pro, click mo lang to. At eto naman, para sa Infinix Note 50 Pro Plus.